OFW ka ba at gusto mo magsimula ng negosyo? Good news! May negosyo na pwede ka mag-umpisa under 50K. Legit at realistic. Mga kapatid, this is Chinkitan, yung pambansang world coach. Okay, sabihin ko lang po sa inyo, hindi nyo kailangan ng milyon para magsimula kayo ng negosyo. Kahit na meron kayong ipon na 50K, sapat na basta alam mo kung anong gagawin mo. Kaya nga today, pag-uusapan po natin ng mga negosyo ideas under this. But I would like to offer disclaimer. Hindi ito para sa lahat. Hindi porket gusto mo, pasukan mo. Pag-aralan nyo muna mabuti bago nyo pasukan. So number 1, negosyo. Classic pero effective online buying and selling. O like for example, kapital mo less than 50,000. Ang profit margin mo 20 to 60% dito. Pwede ka lang magbenta ng branded pasalubong, bags and accessories, personal care items, chocolates, perfumes, gadgets. Diba? Ay nako, bakit swak na swak? Kasi sa totoo lang, sa ibang bansa, mas mura minsan ang produkto. Diba? Lalo na kung imported, ikaw ang supplier. Fast turnover, nakababa ng risk. Simple, flexible, and tested. Alam na this. So hanap ka ng mga produkto na mura po sa inyong bansa na pinagtatrabuhan, padala nyo dito sa Pilipinas at ibenta. Number 2, ito naman, maganda to, high demand and then low lang ang kailangan mong kapital. Yung pagkain, food starter business. Mga 10 to 50, laki na noon. Pwede ka magsimula sa chicken wings, milk tea in a tub, instead lang ganda maliit, tub na. O barbecue chicken, banana Q, diba? Kamote Q, lahat ng Q. O BBQ. Pasta trays, home-baked goods, noodle and rice bowls. Ang kagandahan po dito, yung pamilya mo sa Pinas ang pwedeng mag-manage. Ito lang mga kapatid, kailangan ng magandang packaging, costing, marketing, malinis, di ba? Yun! Negosyo number 3 na mababa ang puhunan na pero maganda at very unique. 20 to 50,000, pwede na itong printing and customized merchandise. Ito, kailangan mo lang maghanap ng mga nagbebenta ng heat press machine. Ang heat press machine, pwede kang gumawa ng t-shirt na customized. Tapos bibili ka ng t-shirt na blank sa Taytay or let's say sa TikTok. And then meron ka lang basic design software, Canva, transfer sheet. Pwede mo i-offer yung mga products na t-shirts, tumblers, tote bags, company uniform, souvenirs. Bakit pwedeng bagay sa OFW? Kasi you handles your orders. Ikaw ang kukuha ng order online tapos yung pamilya mo dito sa Pilipinas ang gagawa at magfulfill. No? Sila na ay magpapadeliver. So in other words, control mo, di ba? Negosyo number 4 na po tayo. Ay nako, ito talagang bagay rin talaga sa OFW. Ang gandaan dito, kapital mo lang dito, mga 5,000 to 30,000 pwede na. Oo, ito home-based service business. Like for example, cleaning services. Pwede ka mag-part-time. Diba? Alam naman yan, lalo na kung ikaw ay nasa Europe. Diba? Naghanap ng mga cleaners yan. Sa Japan, ganun din. Nail services, event hosting, small food catering, packing services, pet care services. Ito yung mga opportunity na hindi mabigat sa bulsa pero malaki ang balik. Kasi ikaw lang bibili ka lang equipment. Like for example, cleaning services, timba, 'di ba, yung panglinis, 'di ba? Pero one time lang 'yan, pero tuloy-tuloy yung order niyan, saka tuloy-tuloy yung kuha sa iyo. And negosyo number 5. Ito maganda rin 'to. Ito naman na yung tinatawag po natin na online freelancing team. You build your mini agency. Kung kapital mo dito, as a matter of fact, halos wala Bakit? Kung may computer at internet ka, pwede ka na magpatakbo. Pwede ka mag-offer ng social media management, video editing, admin assistance, graphic design, online booking. Naku, perfect yan. Yung trabaho mo lang, taga-coordinate, taga-manage, taga-sagot lang ng mga emails. Nako. At saka, pag ikaw natuto ka, pwede ka na mag-build ng tao, diba, sa team, sa Pilipinas. Diba, nagmamanage ka doon sa abroad, may trabaho ka, pero meron kang team dito sa Pilipinas. Hindi naman ginagawa ng mga BPO, di ba? Ang kagandahan dito, low cost, high scalability, high demand. As a matter of fact, may isa akong nakausap na OFW galing Qatar. 50K lang po una niya. Nag-start siya with simple buy and sell. Itong tinuro ko po sa inyo, ginawa niya. Ano po ang nangyari? Ang ending, ngayon, profitable na business niya. Na-realize niya, sinabi niya sa akin, Chinky, hindi pala pera ang kulang sa akin, kundi idea at paano gawin to. Kaya nga mga kapatid, ikaw nagsasabi ka, gusto mo pero kulang ka sa idea, good news. Kung gusto mong gabayan kita, okay, meron akong in-start na
14-day Nego Challenge. 14-day Nego Challenge. Ano ibig sabihin ng 14-day Nego Challenge? In 14 days, step by step, matututo kang paano magnegosyo. And ang good news, this is powered by AI, Artificial Intelligence. Gusto mo bang mag-start ng negosyo pero natatakot ka? Good news! Stop guessing and start running your business with clarity. Get access to Negosyo GPT powered by my proven business frameworks. Kung gusto niyo makakuha ng access, alam niyo dapat niyo gawin? Click the link below or type Nego GPT. May mag-guide na sa inyo na AI habang ikaw ang gumagawa. May AI na po tayo na tutulong sa iyo paano makabuo ng negosyo. Kung G ka, type Nego AI sa comment section or check nyo na lang sa comment section para mabasa nyo yung link. Maraming salamat po. Sana naman mga kababayan nating OFW, maging matagumpay kayo at bago kayo pumasok sa negosyo, pag-aralan mo muna bago mag-invest. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.